أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. He prays for Allah's pleasure and nearness he craves. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa lahat po ng kapatirang Muslim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Be all of Allah's slaves. Allah's mercy be with them always. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. Allah will be with you. Be mindful of Allah, Allah will be mindful of you. Be mindful of Allah, you will find Allah with you. Get to know Allah in moments of ease, Allah will know you in moments of difficulty. And then the more closer you become to Allah, that Allah becomes your eye which you see with, and your ear which you hear with, and your hand which you use, and your foot that you walk with. And if you ask Allah, Allah will give you, and if you seek refuge in Him, He will help you. Blessed is he, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Oh Allah, we ask you for your mercy. fortunate is he. We are in dire need for the mercy of Allah. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po ulit sa lahat ng kapatirang Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao, Zamboanga, Cotabato, Marawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod, Ahmad Javier, at muli po kaming nag-aanyaya sa inyo na samahan kami dito sa programang Islam in Focus Radio. Ito po ay every Sunday 8 to 9 p.m. dito po sa DWBL 1242 kHz. Katulad ng ating tinatalakay ay ang live stream po ay mas madali pang hanapin sa Google kaysa ibigay ang URL na nakakalitong mga karakter. Kaya po para sa mga nakikinig ngayon at gusto nyong ibato ang live streaming ng DWBL, type nyo po sa Google at yung unang 5 dyan ay i-click nyo at makakapakinig po kayo ng live stream po dito po sa DWBL. Bueno, ipakilala ko po ang aking mga kasama ngayon. Siyempre, kasama natin si Ustad Mujahid Nabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa mga tagapakinig natin mga Muslim at magandang gabi sa mga tagapakinig nating nagsasaliksik ng pananampalatayang Islam. Barakallahu fik. In fairness, wala po masyadong traffic pero kasi para sa Pilipinas hindi na traffic yung ganung daloy. Pero sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Rashid, yun ay sobrang traffic na. Siyempre kasama natin si Sheikh Rashid Indasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo mga giliw po namin taga-subaybay. Antabay lang po kayo hanggang alas 9 po ng gabi. Maraming salamat po. Barakallahu fi. Ayan po. At inshallah meron tayong bisita rin ngayon. Ang mga kapatid natin sa Riyadh ay inaasahan ko rin na makikita ko na green light. Pero as of now, wala pa po ang kanilang mga response. Although, lagi silang online kaya inshallah makasama pa rin natin sila sa ating talakayin. At sa gabing ito, live po tayo. Sa gabing ito ay meron tayong kasamang kapatid natin from Zamboanga. Opo, mashallah, tuloy po kayo. Kapatid natin from Zamboanga at inshallah meron siyang ibabalita sa atin pero hindi natin kaagaran niyang bibigay, of course. Ibibigay muna natin ang ating mga cellphone number sa mga gusto pong magbigay ng text messages. Nagkamali yung number natin last week pero ito tama na ito. So 0917-646-1222 at 0928-33333. 53 at 78 ang dulo para naman sa mga smart subscriber. Opo, katulad ng sinabi ko kanina, kasama natin si Brother Al-Najib Butlangan Manjon
former Muslim Student Association, Universidad de Zamboanga. Pabatiin natin, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid namin, tagapakinig ngayong gabi. Binabati namin kayo ng pagbati ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mashallah. Pwede rin sa wika nyo, kapatid, sa dialect ng Tausug. Nakikinig natin mga kapatid ng Tausug. Batiin nyo sila sa wikang Tausug. Hakatan mga katotay manghuran na mo Tausug. Yan. Deng naman din di Omsin Manila, Lingkatan Hansamboy, Durugan, Katiling Kaldonya. Hitokbal na mo sa salaman sin Islam kanyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mashallah, mga taymanghod. Meron pa tayong taymanghod sa sister natin. Ewan ko lang kung babati rin sila. Kasama natin si Sister Faiza at saka si Sister Azlima. So siguro they preferred to greet our brothers and sisters through their hearts. Mashallah. So welcome sa kanila sa programa natin at tayo po ay unless meron silang gustong ipanawagan, pwede rin yun. Halimbawa mga nalalapit na event sa buhay nila. Sheikh Mujahid. Pero kung wala naman, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Mga Christian naman, mga kabayan natin, mga taxi driver, mga nagpapaantok, kahit maaga pa. Welcome po kayo dito sa ating programang Islam in Focus Radio. Isang linggo lang ako nawala, pero alhamdulillah, na-miss ko itong ating upuan dito. At inshallah, tuloy-tuloy tayo ng ating talakayan. Magbibigay lang tayo ng ating station ID. Mula sa top dekada 80 sa pamamagitan ng magaganda piling programa sa inyo sa pamamagitan ng magaganda kayo ng piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. BL ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kayo po muli ay nasa programang Islam in Focus Radio na inyo pong mapapakinggan every Sunday dito po sa DWBL 1242 kHz. At ito po ay ating na-upload para naman dyan. Si Sheikh Mujahid na lang ang pagbibigyan ko ng pag-update patungkol po sa mga internet online activities natin. Padala, Sheikh. Kaya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga aktibo sa ating internet community, pinapabatid natin na ina-update natin ngayon yung ating website, ang islamisip.org, at nagkaroon na doon ng dedicated web page para sa Masjid Ibn Abbas. Mashallah, Islam in Focus Manila, para mahigit kayo magkaroon ng insight sa mga programa natin sa pamagitan ng mga affiliate organizations natin na ito. Mashallah. At isa pang good news, marami nagre-request ng mga khutbah. May brother, mashallah, lagi na pinapaalala sa atin ng pag-upload ng mga khutbah. At para hindi na sila mahirapan sa paghahanap ng mga khutbah sa wikang Filipino, nagkaroon tayo ng dedicated na YouTube channel. Mashallah. Sa Masjid Ibn Abbas. Yan Mashallah. ang ating dedicated YouTube channel para sa mga khutbah natin, inshallah. So far sa internet community natin, naging trending nga yung Hong Kong da'wah trip ninyo. Inshallah. Hintayin natin Sheikh Rashid magbigay ng kwento niya. Ganyan din si Sheikh Ahmad, inshallah. Barakallahu fiik. Nabanggit mo yung tungkol sa khutbah, Sheikh Mujahid. Ito po ay totoo. Maraming nagre-request nito. At alam nyo naman, ang Masjid Ibn Abbas ay madalas binibisita ng ating mga kapatid na mga da'iyah, mga talib al-ilm. Sila ay binibisita palagi at alhamdulillah yung pagbisita nila na yan ay sinasamantala natin upang makapagbigay po ng message sa khutbah. Kaya in particular, binibisita tayo ng mga estudyante sa Jamiat al-Islamiyah and of course mga da'iya mula Saudi Arabia, sa Qatar at iba pang bahagi ng Middle East. So kaya yung khutbah natin, ika nga may tanawu', merong pag-iiba-ibang uri. At syempre kasama natin ngayon, humabol po si Sheikh Ustad Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, pasensya ka na, meron kasi kaming special question sa'yo pero mamaya ako nabibigay. Bumating po muna kayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Magandang gabi po sa lahat. Jazakallahu khair at mashallah kasama natin. Napakaganda ng gabi natin sapagkat kapiling natin mga kapatid. Ewan ko lang kung paano natin pagkakasya ng oras na ito pero simulan na natin. Sa tingin ko, unahin ko na yung pagpapasalamat ko muna bago Sheikh Rashid. Magpapasalamat ako sa Iqra Learning Center dyan to sa May Quiapo sa pamumuno ni Ustadya Kaka Saleh. And of course, sa IAMS. Ano ba ang kahulugan ng IAMS? Islamic Student. Islamic Affiliation of Muslim Student. Ayun. IAMS po, sa pamumuno naman ni Brother Muhammad Lut. Kanina po tayo ay nagdaos dyan ng isang lecture na ang pamagat ay The Eternal Miracles na ang tinutukoy dyan ay Banal na Quran. Ganda nga ng topic kasi katatapos ng month of Quran na siya ang month of Ramadan and then topic kaagad natin immediately after Ramadan ay nire-refresh kaagad natin yung ating mga knowledge pagdating po sa Quran. So inshallah ma-upload natin yung video na yan para sa lecture na yan at jazakumullahu khair, very active participation po ng mga dumalo kanina. Napakaraming mga questions at nakikita natin yung student organization. Ito talaga yung kailangan natin student organization, mga Muslim student organization. Kasi sila yung gumagawa nitong mga event na ito na talagang kung hindi nila gagawin ito, sa tingin ko malaking kapintasan to para sa ating mga Muslim. Kasi ginagawa ito ng mga non-Muslim, masisipag yung mga NGO dyan na gumawa ng kung ano-anong klaseng activities for the sake of the religion. So ito naman sa side natin, napakakulang talaga nung gumagawa ng mga event para sa pagpapasigla ng kaalaman o kapatiran pagdating sa Islam. So binabati ko talaga itong organization na IAMS at dinudua ko sila kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ituloy pa nila ang pagsasagawa ng mga ganitong gawain. Naway sumainyo ang pagsang-ayon ni Allah at sumainyo ang biyaya pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bitawfiq sa inyong lahat mga kapatid dyan. Saka madagdag Ustad Ahmad, kanina nag-uusap kami ng presidente nila, si Ustad Lut. At nabanggit ko yung isa sa mga magagandang bagay na nagaganap sa pagkakaroon ng ganito mga Muslim student organizations. Kasi natural para sa tao yung hahanap siya ng sense of belonging. Meron siyang grupo. Yes. Susuporta sa kanya emotionally, mga ganung mga bagay. Sa halip ng mga Muslim sasali sa mga fraternities. Yes, yun. Sa halip na sasali sila sa mga kung ano-anong organisasyon na magliligaw lang sa kanila, iyain sila mag-drugs, mag-bisyo. Naririto, IAMS. Bro, utuin pa sila ng mga networking, pagtindahin sila ng mga gamot na hindi maintindihan dyan. Kung ano pa masamahan nila pag naghahanap sila nung, yun nga, yung sense of belongingness. So, dapat merong map. In short, dapat may papuntahan ang Muslim pag siya'y naghahanap. Totoo yan. Ngayon, estudyante ka, nag-iisa ka sa university, wala kang na-out of place ka, kanino ka sasama? Yun na. Binuksan ang pintuan sa'yo ng fraternity, pinalo-palo ka, nakita mo yung brotherhood ron. Na hindi mo na nakita yung brotherhood sa Islam. Kaya nga, sinasabi natin, dapat talaga suportahan itong mga student organization. Anyway, long topic yan. Gusto ko na nga i-relate agad sa Pilar College ito At saka doon sa documentary ni Jessica Soho ng GMA7 na walang nangyari kundi tawag dito, kundi pagkontra sa turo ng Islam. Anong klaseng pamamahayag yan? Pero pagpaliban muna natin yan sapagkat meron tayong ina-update. Bago pa yon, mas importante ito, Sheikh Salahuddin. Meron po kaming question kasi dito. Tinanong po ito ng isang malapit na kapatid natin. Opo, mga 3 dangkal lang lapit niya. Masyaallah. Ang tanong po na ito, actually tanong din ito ng maraming mga kapatiran, especially mga babae. Kaya umanda po kayo, Ustad Salahuddin, baka mahirap tong masyaallah. Hindi, barakallahu fikum. Ang tanong po, Sheikh Salahuddin, yun pong pag-aayuno ng 6 na araw sa Syawal. Thumma atba'ahu 6 min ash-Syawal fa ka'annama thama ad-dahr. Maraming naghahangad nito. Subalit, marami sa mga kababaihan nagkaroon ng utang, nag-travel, dinatnan ng buwan ng dalaw. So, hindi mapagkasya yung oras. In short, pwede bang unahin na lang muna magsunna at magbayad ng utang ng pag-aayuno sa ibang mga buwan? Yan po. Ano ba ang mapapayo dito? Kasi gusto nila yung sunna ng Syawal. Subalit,
naging abala marahil, nag-travel o di kaya iba pang mga kadahilanan. So, ang gusto nila ipagpaliban muna yung pagbabayad kapalit ang pagsasagawa ng sunnah ng Shawwal para naman makamit nila yung kahalintulad ng pag-aayuno ng adh-dhahar ng isang taon. Ano pong mapapayo natin sa kanila? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa ba'd. So maging payo po sa lahat na kung wala ng oras para sa buwan ng Shawwal, wallahu a'lam, ala hasabi ma fahimtu min so unahin na yung sitta min Shawwal. Kasi yung pagbayad ng yung pagbayad ng obligado, so may time pa. Pero kung umbaga may time siya sa Shawwal, dapat ni unahin talaga yung pagbayad ng Ramadan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. So katulad po, i-expound ko lang ng konti. Kailangan talaga kung wala naman tayong dahilan na para ipagpaliban ang pagbabayad ng utang sa Ramadan, unahin talaga siya. Pero kung magkagayon, talagang mahigpit na sa'yo yung oras kasi 1 month ka nag-fasting, na-cancel mo ang maraming schedule, let's say, mga appointments, meeting, mga travels. So, na-short ka talaga sa oras at nagawa mo lang yung 6 sa Shawwal. Kung talagang wala na, no? Kung talagang wala ng pagkakataon, inshallah, hingi mo na lang ng pagpaumanhin kay Allah at isagawa mo ang pagbabayad sa ibang mga buwan ng taon. So, yan po. Pwede na rin natin i-clear sa ibang At pwede na rin nating bigay linaw yan sa mga ibang mga kapatiran. Kaya lang, sa tuwing tayo isasagot nito, dapat lagi natin ipagpauna ang bilin ng ating mga ulama talaga, bayaran yung utang. Baka maging maluwag kasi, mutasahilin. Baka mamaya naging maluwag yung iba na, sige, pwede pala dahil narinig nila. Pero of course, pag tinatanong natin ng ating mga ulama, ang palagi nilang sinasabi dito ay dapat talagang magbayad tayo ng utang. Ayan po. Alhamdulillah, yan ang talagang napapanahon kasi Shawwal ngayon. Baka mamaya lumagpas ang Shawwal at hindi natin natalakay ang bagay na yan. So, ini-encourage natin lahat. Yung iba dyan, may nakadalawa na, nakatatlong na, nakaapat na. Yung iba sinunod-sunod immediately after Ramadan. So marahaba pa po ang araw ng mga Shawwal at inshallah ay ini-encourage natin na sabay-sabay po tayong magpaalalahanan dyan sa bagay na yan. Yes. Kailan po matatapos yung Shawwal? Kailan matatapos ang Shawwal? Wala akong kalendaryo ngayon pero narinig ko kanina sa masjid, parang meron pa yatang more or less 15 days. So, ano ba yung Eid natin? 18, di ba? 19 ang Eid natin. So maaring naglalaro pa yung ating Shawwal ng September ng 18 o kaya... So, meron pang kalahati? Meron pang kalahati in short. Meron pang kalahati. So yung iba, kung nagbayad ka man, napakaraming utang mo na kung 10 Okay, 15 Meron ka pa rin 15 days para sa Shawwal. Opo. So yan po, alhamdulillah. Next week, sasabihin natin kung konti na lang ang araw ng Shawwal at inshallah, madalihin niyo po yung sita ng Shawwal. Wa may yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Pag pinahalagahan natin itong mga bagay nito, katotohanan na ito'y palatandaan ng takot ng ating puso. Opo. Anyway, dako po tayo kay Sheikh Rashid, makarinig tayo ng update sa dawa na nangyari po dyan sa may Wan Chai, Hong Kong. Yala, Sheikh Rashid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ito Chinese sana ako nakalimutan. Tatatlo lang yun Nakalimutan ko pa. Tatatlo na nga lang, nakalimutan ko pa. Ayun, masasabi natin, alhamdulillah, sa tao, napasasalamatan natin. Gusto ko magpasalamat kay Brother Wael Ibrahim ng Serving Islam na team ng Hong Kong. Talagang binigyan niya tayo ng opportunity na tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, makagawa tayo ng pagdadawa doon. At masasabi natin, Sheikh, sabik na sabik yung mga kababayan natin doon, particular sa isang lecture ng Tagalog. Kasi talagang it penetrates their heart. Mashallah. Alhamdulillah. At, alhamdulillah. Kasi yung mga nakaraang lecturer nila, kadalasan in English. English, oo. So, iba talaga yung naiintindihan mo. Tsaka mother tongue mo. At tsaka, alhamdulillah, kahit pa paano nakapagligtas tayo ng kaluluwa. Yun ang mahalaga doon. So, inshallah, makita-kita tayong muli dyan at talagang maganda ang Hong Kong. And I will say, Hong Kong needs Islam.
Nakita natin yung way of life ng tao doon. Talagang masabi natin parating nagmamadali ang tao doon eh. Nagmamadali, very materialistic. It's about dunya, Sheikh, no? Generally. So, salam nga pala sa mga sister natin dyan, ano? Mashallah, mashallah. Sheikh Rashid, totoo ba nakapag-asawa ka sa Hong Kong? Uy, dapat linawin yan kasi may mga nagtatanong. Sa mga maudo yan, fabricated. Daib. Oo, hindi po, siyempre. Ayan po, sa mga nagtatanong talaga, mismong kay Sheikh Rashid na nanggaling yung, hindi, barakallahu fikum, totoo po yung sinabi ni Sheikh Rashid. Ako po yung magdaragdag, ano? Ang Hong Kong is a busy city. Talagang nagkaroon tayo ng chance dun sa sa tunnel train nila, subway nila. So, yung nakikita natin sa palabas na yung mga tao, pag stop ang light, stop talaga. And then pag go signal, go. And then nagmamadali na parang walang kakilala, hindi nag-uusap mga tao. Ganon. Wow, sabi ko. And then pagkatapos trabaho, ipon-ipon pera, and then at the end of the month, mabibili yung mga gusto. Patuloy, ganun ang life cycle doon. So, disiplinado mga tao. Kaya tayo ay talagang kung nag-iisip ng dawa, magandang avenue rin ang Hong Kong para sa dawa. Kaya ang tanong ko sa kanila doon, nasan yung mga tulad natin? Pero in fairness, Metro Manila, city rin na busy. Hindi nga lang medyo disiplinado yung tao tulad ron. Medyo mas masuwayin ng konti dito. Pero dito, in fairness, yung mga jazakumullahu khair, yung mga balik Islam, mga nagsipag Muslim, ginagawa nila yung rule nila. Hindi lang sabihin natin na enough na, pero may nakikita tayo. Unlike sa Hong Kong, may mga Chinese na nag-Muslim, pero parang hindi natin nakikita yung mga nagdadawa doon. At ang mga daiya na nagpupunta doon, mga English speaking, samantalang marami sa kanila nandun, talagang kailangan dawahan sa kanilang lengguwahe. Personally, Sheikh Rashid, ito po yung aking napansin doon. Ang inaasahan ko, pag pupunta tayo doon, nasan sila na nagdadawa sa kanilang kapwa. Kasi pag pumunta sila dito, mamimit nila tayo, papakita natin, merong mga dawa activity. Alhamdulillah, kahit papano. Pero doon, parang maigigage natin na nasa zero talaga, parang napakakonti. Wallahu musta'an. Kaya, jazakumullahu khair dito sa mga organizing team na ito na patuloy po sa pag-iisip ng mga iba't ibang paraan paano makakarating ang mensahe ng Islam. Yan po sa Hong Kong ay meron silang once a week, yung government ay pinrovide sa kanila yung isang street, Pinangalanan nila, Central ang tawag nila, Central. Yung mga Pilipino nakaupo sa sahig, nagpi-picnic, may mga booth doon, may mga nag-show, may mga nag-welga rin, meron din nag-welga, mga Pinoy talaga, mashallah. Mga Pinay, karamihan doon, mga Pinay eh. So, kung mai-improve ang dawa doon, hindi imposible na makakita tayo ng parang Batha tent doon sa Hong Kong. Alam niyo kung ano sinasabi kong Batha tent? Sa Riyadh, na kung saan capital ng Saudi Arabia, meron doon tent na ang nagmumuslim sa isang araw, mashallah, napakadami. Dahil puntahan yun ng Pilipino. Namimigay ng pamphlet. Jazakumullahu khair, mga kapatid sa Batha, kahit na sila'y mga angnang talagang ginagawa nila yung kanilang part dyan para magdawa. Ibig sabihin, larawan yun ng aktibong pagdadawa. So kung gagawin yun sa Hong Kong, hindi imposible makakita sila doon ng laksa-laksang papasok sa pananampalatayang. Nagdadawa sa Hong Kong, mga Pilipina. Yes. Mashallah. Yung mga volunteer ng Serving Islam Team, nagpe-prepare ng pagkain, nagbubuhat ng camera, naggagawa ng mga invitation, mga Pilipina po. Naway kayo ay biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung inyong pagsisikap dyan. Kung alam nyo lang kung gaano kalaki yung ginagampanan yung role. Baka sabihin nyo, wag na kayo maghangat ng ibang lugar. I really admire them. Yes. Buti lang, 3 days lang tayo. Mashallah. Ayaw pa rin. I really admire them. Buti lang 3 days tayo doon. Totoo. Naalala ko, ang problema lang natin yung pagkain eh.
Sabi nga na Sheikh Idris, kasi siyempre hindi naman ahlul kitab yung mga tao doon. Sabi nga na Sheikh Idris Aluhado, mag-ingat kayo sa pagkain ng mga Chinese, no? Kasi hindi sila people of the book. Lahat daw ng lumilipad, kinakain nila maliban sa eroplano. Lahat ng gumagapang kinakain nila maliban sa tangke. Lahat ng lumalangoy kinakain nila maliban sa submarino at vapor. Nakikita natin street food doon talagang. Authentic pa naman tayo ng authentic. Yung pala yun ang... Anyway, in short, kaya po namin to binabalita kasi bilang Muslim, kadya sa dilwahid, di ba? Para tayo isang katawan na nagbabalitaan pag may kasakit yung kalingkingan. So, binabalita natin to for the sake of brotherhood na meron tayong mga kapatid ron na gano'n ang sitwasyon. Opo. May mga kapatid ron na gano'n ang sitwasyon and inshallah kung makakapunta pa tayo ng ibang lugar tulad halimbawa nakapunta rin tayo ng Zamboanga ron, which is our next topic ha. Nakapunta rin tayo ng Zamboanga ron, in-update din natin sila. Para naman, magaganda rin. Para naman yung tagapakinig natin, ganun pala nangyayari sa Hong Kong, ganun pala nangyayari sa Riyadh, ganun pala nangyayari sa Zamboanga. Hindi po yung tulad halimbawa pinapatay na yung mga kapatid natin sa Arkan, sa Burma, wala pa tayong alam. Subhanallah, mali po yun. So, eto, more on dawa update na susubaybayan po ninyo yan lagi dito po sa Islam in Focus Radio. Anyway, isa pa pong station ID at tayo'y dadako na sa ating susunod na paksa. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ang DWBL ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kayo po ay nasa programang Islam in Focus Radio na inyo po namang mapapakinggan every Sunday dito po sa DWBL 1242 kHz. At mga kapatid natin sa Riyadh mukhang naging abala kaya kalahatian na ng programa natin sila ay wala pa. At tulad ng sinabi rin natin kanina, kung hahanapin nyo po ang URL ng DWBL, mahirap magbigay ng mga dash, slash, ng mga gano'n. Type nyo po sa Google DWBL live streaming at bibigay niya sa inyo yung mga top 5 na pwede nyong pagkuhaan ng ating ikangay pagla-live broadcast. So, muli sa lahat ng kapatirang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po, tayo ay nung nakaraang 2 weeks ago, tama ba? Before Eid to tayo ay tumalakay ng isang napakahalagang paksa na isang kaganapan po dyan sa may Zamboanga City, in particular po sa pagbabawal ng pagsusuot ng hijab ng Pilar College. Opo. So, meron tayong mga naging guest, humingi tayo ng mga opinion sa mga kapatid natin, pero hanggat wala pong nangyayaring magandang resulta dyan, sa pagbabawal nyo sa hijab, kayong mga nagpapalakad ng Pilar College, hanggat wala po kami nagiririnig na magandang balita sa ginagawa nyong pagbabawal ng hijab, ay maglalaan kami ng bahagi ng programang ito upang pag-usapan. Sa ngayon po, ito yung aming kaya na iparating sa mga kapatiran namin kung ano ang update dyan, mga latest update, upang nang sa ganon, makarating nawa ang aming boses sa mga kapatid naming Muslim na may kakayahan gumawa ng pagtulong. Ayan po, sa nagaganap po na suliranin para sa mga kapatid namin po dyan sa Zamboanga. At katunayan, pinabati natin kanina, kasama natin si Brother Al-Najib Butlangan Maujon. Opo, siya po ay former Muslim Student Association. Na-meet natin to masigla to Kamusta si yung nagsundo sa atin? Si Salman. Actually bro, mag-3 months na po ako dito sa Manila. Mashallah. Anyway. Siya ay Muslim Student Association sa Universidad de Zamboanga. Kasi marami diyan, may WIMSU, di ba? Merong magkakatabi halos ang university diyan So, bibigyan natin ng pagkakataon ngayon si Brother Al-Najib para naman i-update tayo
kung ano nga ba ang iba pang kaganapan dyan sa Zamboanga. Kung may update ka sa Pilar College, i-update mo kami. Kung meron pa sa ibang lugar, i-update mo kami sa ibang lugar. Sige po. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Mga kapatid naming Muslim, mga kapatid namin sa panampalatayang Islam na taga-pakinig ngayong gabi, binabati namin kayo ng pagbati ng Islam, pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bago ko umpisahan ang ating paksa ngayong gabi, nais ko munang magpasalamat unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na hinihingian natin ng tulong at kapatawaran. At siya lamang ang ating sinasamba. At ako rin ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. At ako ay nagpapasalamat sa mga kapatid namin kasama ko ngayon. Alhamdulillah, ito'y kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na upang maging dahilan na matupad ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadis, al-mu'minu lil mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. So alhamdulillah, isa tayo sa mga sinabi rin ng Rasulullah, al-mu'min kal jasadul wahid. So kaya tayo nandito sa programa ngayong hapon, ngayong gabi, at naging dahilan na nagkita kami ni Bro Indasan at inimbita niya kami. Alhamdulillah, salamat brother. So ang ipapahayag namin ngayon ay malaking paksa, dahil ito ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yahsamna bi amril muslim falaysa minni. Sino ang walang pakialam sa kapatid niyang Muslim o walang concern sa kanyang reliyong Islam, ay sabi ng Rasulullah, hindi siya kabilang sa amin. So alhamdulillah, bilang isang Muslim, dapat magkaisa tayo sa pagdidipin sa katotohanan, upang may pahayag natin kung ano yung tamang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ngayon brother, alhamdulillah, bago ko umpisahan, sa kasalukuyan kami po ay taga Sulo at nakapag-aral ng kolehiyo sa Zamboanga City sa Universidad de Zamboanga. So sa mga kapatid naming taga Zamboanga ngayon, nagte-text sila at gusto nila mapanood itong programa na to. Actually, yung problemang hijab na to, siguro brother, bago lang ninyo nabalitaan nung nangyari na yung problema sa Pilar. Pero yung katotohanan brother, sabi ng mga kapatid namin, mga alumni namin, nung panahon pa ng mga ninuno siguro, itong problema na ang pagdidipinsa ng hijab. Kasi ang sabi ng mga alumni namin, mga elders namin, sabi nila, yung problemang hijab na yan, paulit-ulit na yan, parang walang patutunguhan. Parang inisip na lang natin, kagaya na lang ng pagsasala. Hanggat may oras, hanggat buhay, kailangan natin magsala sa takdang oras. Parang inisip na lang namin ngayon. Kasi sa loob ng mahabang panahon, actually pumasok ako sa UZ hanggang nakapag-stop. Nung unang panahon, bago kumpisahan ang sitwasyon ng Pilar, kasi yung ano dito, yung nangyari dito brother, siguro dahil sa kawalan ng kaalaman sa Islam, kasi tinitingnan ko yung sitwasyon. Dahil siguro sa kawalan ng Islam, kaya hindi natin mapagdipinsa ang Islam sa ating sarili. Kasi ang nangyari brother, sa totoo lang, nandito tayo sa Pilipinas, alam ng lahat na may freedom of religion. Kailangan mong i-practice at walang magpakialam sa iyong relihiyon. So ang nangyari brother, yung problema ng hijab, bago natin pasukin, alam ng lahat may freedom of religion. Hindi lang mismo sa Universidad de Zamboanga o sa Pilar College ang may problema. Sulo, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga, Marawi,
Cotabato. Lahat ng mga estudyanteng babaeng nagkukuha ng mga medical course, kung tanungin mo sila, siguro may isang professor na nagsabi sa amin, nung tinanong kami, tanggalin mo ang hijab mo, tinatanggal nila. Kasi unang-una kinakatakutan nila na ang sabi ng mga teacher, kapag hindi kayo magtatanggal ng hijab ninyo, sumuway kayo sa policy ng eskwelahan na to. So, ang nangyari, takot mabagsak. So, dahil sa kakulang sa kaalaman, pinapahalaga ang sarili kaysa relihiyon. Subhanallah. At saka lumalabas, nanloloko itong mga nagtuturo, mga guro na ito. Oo. Dahil hindi nila alam yung mismong batas. Lumalabag sa policy, mas may malaking batas na sumasaklaw sa kanila dyan. Oo. So, ang nangyari, brother, may organisasyon kami sa Zamboanga. Alhamdulillah. Itong organisasyon na to ang naging dahilan upang magkaroon tayo ng paraan na upang maparating sa atin yung katuruan ng Islam at makapagdadaawa sa Zamboanga. So alhamdulillah, narinig ko yung sinabi mo, brother, kanina may organisasyon din ng mga Muslim dito. Sana gusto ko makilala sila. Inshallah, brother, sana, kasi may organisasyon din kami dito sa Emilio Aguinaldo College. So alhamdulillah, nagkakaisa kami doon. So alhamdulillah, inshallah, sana makilala natin sila. So ibalik natin sa sitwasyon ng Zamboanga City. May memo man ang Philippines, may freedom of religion. Pero ang nangyari, bro, yung katotohanan, Zamboanga Sulu Basilan, kapag nag-duty na yung mga estudyante sa ospital, pinagbabawalan sila maghijab. Actually, may memo na ng DOH, yung dala ko ngayon, naka-identify na doon, yung memo ng DOH, pero pinapaalis pa rin nila. Kasi alam natin ng hijab, hindi passion, hindi tradisyon. Kailangan takpan lahat ang aura. Ito'y commands ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab. Alam ng lahat, alam ng karamihan. Pero yung problema, pagdating nila sa community, sa cupping badge, pinapaalis yung hijab nila kasi sway sa policy ng nursing, sway sa policy ng medical course. At pag duty nila, pinapasuot sila ng skirt na maikli, nakikita ang paa nila. Hindi ang paa kasali sa aura, dapat takpan. So ang nangyari, brother. So meron bang particular na hospital na pwede nating sabihin na against din sa paghihijab? Yung katotohanan, brother, subhanallah, masasabi natin, lahat ng hospital sa Zamboanga City against sila sa proper dressing ng mga Muslima. So ganito, bro, may magandang balita ako, brother, sa inyo. Sige pa. Siguro, pwede kong banggitin dahil sa kanyang naiwang kabutihan. Kasi ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in katamalu illa min salas." Isang kapatid na naging dahilan upang magawa ang memo ng DOH. Siguro narinig din yung pangalan na isang may-ari ng Universidad de Zamboanga. Si Sir Haji Ammar Arturo Eustaquio. Nung buhay pa siya, brother, may mga kapatid tayong lumaki sa pananampalatayang Islam, pinanganak na Muslim, galing Basilan, Sulu. Nung nag-aral sila ng kolehiyo, naalala ko, naging schoolmate ko to yung mga kapatid natin na babae na to. Nung nag-aral sila ng kolehiyo sa year 2005-2006, doon nag-umpisa ng 2006-2007, pinapa-community na sila. Pinapunta sa mga barangay na may Kristiyano para mag-community. Alam ninyo, brother, ang sabi ng mga CI? Sa Zamboanga yan. Ang sabi ng mga CI, alisin mo ang iyong hijab. Kasi ang policy ng mga medical course, kapag nagko-community, naka-ano sila, yung buhok na pinupusot, ipapaalis yung hijab. Karamihan nag-aalis kasi hindi natin masisisi kasi walang alam sa Islam. Pero alhamdulillah, may kapatid tayong isang babae, hindi ko nabanggitan ng kanyang pangalan. Pero alhamdulillah, siya sa mga naging dahilan upang magkaroon ng oras na maintindihan ng mga kapatid nating hindi Muslim ang kahalagahan ng hijab. Isa siyang una na nag-wear ng hijab sa community kahit ipinagbawal ng mga CI nila, nag-wear pa rin sila at hanggang dumating yung time na allowed sila na maghijab sa cupping badge hanggat naabot sa duty. Alam niyo yung dahilan, brother, kung ano? Yung kapatid natin, si Brother Ammar Eustaquio, rahimahullah, ay pumasok sa relihiyong Islam. Subhanallah, napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim sa Mindanao. Kasi ang lahat ng Muslim, ang UZ, Universidad de Zamboanga, isang school 90% Muslim. Sa panahon namin, brother, last year, ako yung ginawa nilang presidente ng Muslim Student Association sa Universidad de Zamboanga. Pero inyo, pag-abot ng istiraha o oras ng pagsasala,
sa loob ng 50 estudyante, 45 lumalabas sa klase. Allahu Akbar. Sa Friday, kahit may klase sa 12 to 1, sumasala sa musalla. Mashallah. Ang nakahijab, napaka halaga ng kaya kami nandito, brother, ito yung tinitingnan namin. Kasi nakikita namin yung alhamdulillah sa lahat ng mga ulama nagpapaliwanag ng hijab. Ang ito'y cover, takpan ang aura. Kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsaad sa hadis, al-mar'a aura. So alhamdulillah, sa lahat ng mga nakita naming author na naggagawa ng kitab ng hijab, sa 7 surot, may 7 surot ng hijab, nagkaisa sila doon. Pero yung essence ng hijab, ano ba yung essence ng hijab? Sa mga kapatid namin doon na lumaki sa panampalatang Islam, nakikita ko sa kanila, hindi sa pagmamalaki, sa mga kapatid natin, especially sa Universidad de Zamboanga, sa Brin, sa ADSO, nagpapight sila bro ngayon ng hijab. So ang nangyari, brother, isa sa mga naging dahilan, siguro kilala ng mga karamihan, si Sir Ammar Stakyo, alhamdulillah, nasa kanya, rahimahullah. Ang nangyari, isa siya sa pinakamayamang Muslim na mayroon paaralan, mayroon hospital. Siya yung unang school. Naghingi ng note yung mga kapatid natin sa kanya, pinayagan niya maghijab. At nung nandun na siya sa pag-duty na sa mga 3rd year, 4th year, siya yung unang hospital nag-allowed upang ang mga kapatid nating kababaihan makapaghijab. So, ibig sabihin, doon lang nag-umpisa. Actually, paulit-paulit na lang yung issue na to. Pero doon nag-umpisa yung street na yung pagdidipinsa ng hijab hanggat naggawa kami ng mga grupo na bantay hijab defenders. So si Otto Gamso na sa Saudi na actually nagpaalam ako before ako dito, pumunta ako, tinext ko sila, sinakawari na sila. Naging na-interview natin last broadcast. Nasa Saudi na siya bro ngayon, alhamdulillah. So ang nangyari, brother, sa panahon na yon, pinagbabawal sa mga hospital. Actually, kahit anong sabihin nila, akong naghatid ng mga memo na yon sa hospital, ako yung naging messenger doon upang maghatid. Pero binabiolate talaga. Sana naman, kung ano yung batas ng Pilipinas na may freedom of religion, payagan na nila yung mga sisters natin. Hindi naman madumi yung hijab. Kaya alhamdulillah, may isang tayong kapatid na magaling manalita, nag-aral ng law. Nung tinanong siya ng isang CI, brother, madumi daw yung hijab. Alam mo ang ginawa ng isang sister natin? Kinuha yung sapatos. Anong madumi, hijab o sapatos na to? Bakit ito pwede dalhin sa ER? Ito hindi. Alhamdulillah. Ang nangyari, brother, dahil kay Sir Stakyo, 90% Muslim, maraming nakatapos doon. Itong tao na to, napakalaking utang na loob ng mga Muslim sa Mindanao. Mashallah. Subhanallah. Napakalaking utang na loob at naging dahilan siya magawa ang memo ng DOH. So alhamdulillah, sa paggawa ng memo ng DOH na to, may NCMF guidelines sumutulong sa atin, Senator ni Del Wasip Badiri, Senator ni Afion, alhamdulillah. Marami tayong mga kapatid na tumutulong sa sitwasyon na to. Hanggang ngayon pinafight nila. So ang nangyari, brother, hindi lang doon hijab. Nagawa na yung PE, kapag magpi-PE ka, exempted ka. Pag Muslim ka, nagpa-practice ka ng Islam, kapag oras ng pagsasala, pwede ka lumabas ng klase. Sa PE, may mga kanta-kanta sayaw-sayaw dyan na pinagbabawal din sa atin. Pero brother, nung buhay pa si Sir Archie, walang problema to. Hanggat brother, yung skirt na yon, nung before siya mamatay, hiningi pa namin na kailangan funds. Kasi pinupuntahan namin ng hospital, bro. Sa Southcom Hospital, nakapunta kami ni Atty. Afion. Ginagawa nila yung mga estudyante ng incident report. Kapag hindi mo mayalis, gawaan kita ng incident report. Alhamdulillah, may isang attorney ng Islam, hindi sa pagmamayabang, pagmamalaki sa kanya. Sinasamahan niya kami sa hospital. Mashallah. Alhamdulillah, hanggang naggawa ng incident report, hanggat gusto namin mag-dialogue. So ang nangyari, brother, na-aprubahan yung pag-funds. At ang pinakamahalaga, brother, may mga sister tayo doon, hindi lang hijab ang kanilang sinusuot, niqab. Mashallah. Allahu Akbar, may nakagraduate na isa, sisters natin, nakawear ng niqab pharmacy. Alhamdulillah. Pero brother, hindi lang siya ang nakanikab. Nung nalaman na ng mga kababaihan, kasi sitwasyon natin to, napakaraming fitna. So ang ginawa nila, maraming nagnikab, brother. So sa atin, kung mayroon man na khilaf, para sa akin, hindi tayo papasok sa khilaf. Wag tayo pumasok dyan. Magdidipinsa tayo sa mga... Pero brother, Al-Najib, meron akong isang question, recently, may pinalabas na documentary ang GMA7 kay Jessica Soho. Bilang
mismong lehitimong taga Mindanao, Hulo, Zamboanga o yung mga karatig pang bayan dyan, ano ba naging damdamin ng mga kapatid natin doon sa uri ng pagbibigay niya ng pagbabalita o pagbibigay ng dokumentary doon? Nakatulong ba ito per se sa issue ng pagbabawal ng hijab o parang on the other way around mas naging mas hindi pa pumabor sa side ng mga Muslim? In short, ano bang naging damdamin ng mga kapatid diyan? Actually, brother, unang-una, isa ako sa mga nasaktan. Ito'y sasabihin ko kung meron man kapatid natin na hindi nila ma-accept ang aming opinion. Pero ang sabi ng Islam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. So, hindi katanggap-tanggap ang paniniwala, ang panampalataya ng isang tao kung hindi niya mahalin ang kanyang kapatid kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, ang aking opinion, brother, isa na to paalala bilang mahal natin ang ating mga kapatid. Kasi ang nangyari, brother, sa pag-interview na yon, ang unang sheikh, si Sheikh Jamal, si attorney, sila ang dapat magpaliwanag ng hijab. Yes. Kasi sila yung may alam sa Islam, hindi yung taong walang alam. Yes. La ilaha illallah. Ang kanilang video, mahaba yun, brother. In-explain ni Sheikh Jamal yung essence ng hijab. Apo. Ang nangyari, 5 seconds lang. 5 seconds lang ang pinalabas. Yung mali pa doon, hindi natin... Yan ang sinasabi natin. So, gumawa sila ng documentary, in short, itong GMA7, at nasaksihan mo na yung interview kay attorney, mahaba talaga. Mahaba. And then, pagkatapos putulin, ang lumabas 5 seconds. 5 seconds. A'udhu billah. Kita? Yan ang sinasabi natin. Pero actually, ano na natin, expected natin to kasi si Jessica Soho talaga, ever since, meron na siyang anti-Muslim sentiments. Hindi man siya direkta, subliminally, meron siya mga pinapasok sa utak ng mga viewers. Kaya nga, nagkaroon tayo ng, ng campaign na pinarating natin sa mga tao na panoorin nila yung episode na yun at para maging aware sila. Ano bang pinag-say? Actually, brother, yung katotohanan dito, hindi naman siyang pumunta doon. Pero may mga tao pinapunta siya doon. Staff niya doon. Pero yung mali lang doon, yung staff na yun, naka 2 times yung tumawag. May na-interview kami, babae, hindi nakahijab. Ang akala kasi nila, ang lahat ng mga taga Mindanao ay Muslim. Yun ang pagkakamali nila. Iniisa nila ang tradisyon sa reliyon. So, ang nangyari, brother, nung in-interview nila yon, ang isang kapatid na doon, sinabi nila pa mismo kay Gamson, kay Kawarina, sabi niya, may na-interview kaming hindi nakahijab, isasali ba namin to? Ang sabi ng mga kapatid natin, huwag na. Pero pinalabas pa rin nila. Pero yung hindi nakahijab na yun, Muslim yun o hindi? So, sana patnubayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala. So, ang nangyari, brother, kaya tayo pumasok dito kasi Islam ang pinag-uusapan dito. Hindi ibig sabihin na sinisiraan natin yung Jessica Soho, pero napasok ang Islam. Kailangan i-check natin yung... Kasi ganito, brother, ang kanilang isinisigaw kasi ay walang kinikilingan. Yan ang mga punchline yan makatarungan, kesyo ganyan, panig sa katotohanan. Bakit pagkatapos putulin, ang mahabang ipinarinig nila sa tao, yung ending na kung saan doon magbibigay ng conclusion ng isang taong nanonood, yung katwiran ng isang babaeng hindi naghihijab. Ang tinatalakay natin dito, may mga institusyon, Pilar College to be particular, na nagbabawal sa hijab. Bakit pagkatapos interviewin ng mga maiigsing ito, ay napakahabang oras nung ending nung babaeng hindi naghihijab na Muslim. So, kaya typical na to Jessica Soho attack Parang ginawa niya doon sa mga documentary sa Afghanistan. So, ang sa beginning ng program, parang pabor sa Muslim, tapos bandang huli, ang magiging conclusion ng tao, nag-interview sila ng babae Muslima na ayaw maghijab dahil sumasakit ang ulo niya dahil kakasama sa kanya ang hijab. Ang magiging katwiran niya ng tao, conclusion niya sa program na ito, bakit itong mga Muslim nagsasayang ng oras na ipaglaban ng hijab sa Pilar College na pwede mo pala hindi maghijab? Ganun ang may isipin. Kasi sinasabi natin to, isa sa kulang, kaya mabagal ang tawag dito, ang aksyon ng, inireklamo mo, bakit kami pinagbabawalan? Isa sa kulang kasi hindi nalalaman ng media. Kasi knowing Philippines na yung boses ng nakakarami, yun ang pinapanigan. Dito nga sa atin, nagtatanggal ng presidente, basta marami na dito yan, kasi ang pinaiiral dito, boses ng masa. Demokrasya, in short. So, isa sa dahilan, kaya mahina yung mga boses ng Muslim kasi wala tayong boses sa media. Ngayon, nung narinig natin, wow, Jessica Soho,
ipapalabas yung pilar issue. So para bang hope to para sa ilang mga Muslim doon na ma-voice out yung kanilang problema sa hijab. Yung pala baliktad. Pero alhamdulillah, naging vigilant ang marami sa mga kapatid. Isa lang papaliwanag ko bro doon, baka may misinterpret kasi yung balak ko sana ditong sabihin hindi about sa pilar. Pero yung kaya lang tayo pumasok doon kasi may nakita, may narinig ako doon yung about sa tradition. So mas maganda siguro bro, mapaliwanag ninyo anong pinagkaiba ng tradition, passion. Kasi yung karamihan sa mga tao na hindi niya alam ang Islam, ang akala nila ang hijab ito'y passion, symbol, ito'y tradition. So sa akin naman, ang ano ko pala dito brother, yung mga sisters natin sa Universidad de Zamboanga. Kasi nung namatay si Sir Archie, napakalaking kawalan sa mga Muslim. Biruin mo bro, dahilan sa kanya, may mga estudyanteng Muslim na pinapahalagahan nila ang Islam sa kanilang sarili. Anyway, brother, of course, yan ang sinasabi mo, kalugdan nawa siya ni Allah, kawasya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit siya ni Allah subhanahu wa ta'ala para yung mga kapatirang nating mga Muslim ay may masandalan. Alhamdulillah. At dumami pa nawa ang tulad niya na mga tutulong pa sa mga Muslim. Actually, tungkulin ng bawat Muslim, pag may nahihirapang Muslim, tumulong. Unsur akhaka zaliman o madluman. Tulungan mo yung kapatid mo, yung naloko at pati nga manlulokong Muslim, pinasasabihan na tulungan natin in short, ang tinitingnan natin dito mas malawak Mas malawak kapatid. Tulad nitong sa mga pagkakataon nito, yung tulad ng gantong uri ng pamamahayag, kung tayo mga Muslim humihingi ng tulong doon, tas lalo pa tayo ilulubog, problema talaga itong malaki. So dapat, hindi natin to dapat i-ignore. Okay yan, bahala natin si Jessica Soho sa ganyan parang. No! Kasi dapat kung meron man tayo maliit na ganitong radio program 1 hour a week, sige, at least may nagawa tayo. At least may nagawa tayo. At yung sitwasyon ng Muslim dyan, dapat patuloy din talagang tinatalakay. Kasi pag inignore natin yung mga ganitong uri ng pamamahayag, sabihin natin, imbis na umaasa tayo na may mababago patungo sa kabutihan, ang mangyayari ang pagbabago patungo sa lalong paglala ng sitwasyon. Opo. So kaya nga ito ay panawagan. Alam natin na hindi tayo basta-basta nakapapakinggan ng mga malalaking media personality na tulad ni Jessica Soho, pero ito ay panawagan na wag naman ninyong ganyanin ang mga Muslim. Opo. Sapagkat kung magbabalita kayo, siguraduhin yung tama yung sinasabi nyong patas na pamamahayag, walang kinikilingan. Kumiling talaga kayo ng sobrang pagkiling. Sobrang pagkiling at halos walang natira sa mga Muslim Bakit? Pati yung paghihijab babae, totoo, may non-practicing Muslim Kung ang kunin kong yung interviewin ko, non-practicing Muslim at yun ang hingan ko ng opinion, naparating ba sa tao ang mensahe ng Islam? Hindi, binaliktad nila yung pagkakataon. At ang nanonood niyan, subhanallah, buong Pilipinas ang nanonood niyan Kaya pag nag-deliver yan ng kaprasong message, alam na alam nila Kasi may storyboard yung mga yan. Pagka ginawa nila to sa storyboard, eto na yung final message, hindi pa naman napapalabas yan, alam na nila kung anong gusto nilang ibigay na mensahe sa mga tao. Okay? So, ito dapat isa sa pagpatuloy ng mga kapatid natin, yung mga aktibong umu-oppose dyan sa uri ng pamamahayag. Pero gusto ko rin nang bigyan ng, kasi kumukonti yung oras natin. Teka, meron ka binanggit kasi kanina, brother, yung tungkol sa tradition, na yun ang dun umiinog yung usapan, a matter of terminology ito Hindi natin pwedeng sabihin kaagad na pag-tradisyon ay against na sa Muslim. Dapat dinidefine ano ba yung tradition. Pwedeng yan maging panig sa atin at pwedeng maging panig sa kanila. Halimbawa, pag ang ginamit natin, tradition, Islamic tradition, of course, linguistically, ang tinutukoy natin dito, doktrina ng Islam. Islamic tradition. Pero kaya lang, confusing. Bakit? Kasi minsan, pag sinabi natin tradition, ang naisa-isip ng tao, hindi ang doktrina ng Islam, kundi tradition ng mga tribo. So, doon nagkakaroon ng conflict. So, sa tuwing ginagamit natin yung tradition, ano ba doon ang tinutukoy natin? Tradition ng Islam o tradition ng tribo? Di ba? Kaya hindi tayo dapat doon mag-focus May mas malalim pang issue. Yes. So, may mas malalim na issue. Yung tradition na yan, a matter of terminology yan.
Ang pinaglalaban natin dito, utos ng Islam. Kaya hindi natin alam kung paano nyo iniintindi o paano nyo sinasabi, pero ang dapat dito maiparating sa mga tao na ang Islam ay may ganitong utos tungkol sa paghihijab. Tungkol sa paghihijab. Ngayon, wag nating sabihin na tradisyon ang pinaiiral, kesyo ganito, bakit magkakagulo tayo sa terminology. Ano? At isa pang malaking mensahe, yung binabanggit ni Sheikh Mujahid, yung mensahe na ng pagbigay ng pagbabalita kung anong ending point nun. Kung Kasi anong layunin nila sa pagbibigay ng mensahe. After mo manood ng documentary, lagi ka may conclusion. Yes. So ano yung conclusion na yon? Para ba sa atin o para sa kanila o para sa kasiraan ng Muslim o para sa kabutihan ng institusyon? Ano? Definitely para sa kasiraan eh. Yun. So yun ang malaking punto doon. So tayo, lumalaban ka mo. So bigla nilang susuportahan ng ganong uri ng pamamalita. So at the end of the day, ay wala pa rin Brother, nangyari. may Anyway, brother. brother, sige po, bibigyan kita ng isang last minute para magbigay ng ending Oo. sa iyong sinabi. Yung balak ko sana bro dito, kagaya ng sinabi ko kanina sa summary ng sinabi ko, ang problema ng hijab brother, sulo ba silang tawi-tawi, ang lahat ng mga estudyante. Kasi naging sintro kami brother ng pinagsusumbungan nila. Kasi hindi namin to actually brother, hindi pwede kami mag-handle ng problema na to. Pero napipilitan tayo kasi kung baka sa sunog na. Kung nandoon ka, dapat wag ka nang magtingin ng ano-ano. Ikaw na yung nandun eh. Ikaw na yung dinatnan eh. Kung Ikaw may na yung, makita kang dahilan na upang maligtas, karapatan mo yan, Muslim ka. Dapat mag-concern ka sa iyong reliyon. So ang nangyari brother, nung namatay yung may-ari ng Universidad de Zamboanga, si Sir Archie, napaka lungkot kasi yung mga sisters natin na nagkanikab, pinagbabawalan na mag-aral. Sa totoo lang brother, 15 sisters natin mo tanakiba ngayon, nakapag-stop sila nag-aral. Dahil sa bagong policy na to. So ang problema naman dito, pinag-usapan na to dati nung buhay pa yung may-ari. Actually hindi natin masisi ngayon kasi hindi na Muslim yung ng mga batas ng policy na yun. So ang nangyari brother, sa panahon ni Sir Archie, may paraan na kami kung halimbawa for security reason, pinag-usapan na brother, may memo ang pa. Ang nakikita ko sa binabanggit mo, brother Al-Najib, siguro masyado kayo naging dependent kay Sir Archie na sa pagkawala niya, hindi unexpected, meron kayong humina yung ilang mga Wala side ang nyo. momentum niyo. So, jazakumullahu khair, barakallahu fikum, tanggapin ni Allah yung pagsisikap nyo. Pero sabi nga ng mga Arab, idha dhahaba anna Zaidun, ja'a bina Zaidun. May darating ulit na Zaid. So, kung mag-rely tayo doon at mai-stop ito at lagi natin babalikan yon, kasi tatlo kailangan natin eh. Yung lumilingon sa nakaraan at alam ang kasalukuyan at tumitingin sa hinaharap. So itong tatlong ito, pag napagsama nyo po ito at katulong ang lahat ng mga Muslim, nagbibigay tayong aware inshallah maging maayos po ang ating hinaharap. Apo, wala tayong oras. Sige po, magpaalam tayo mga kapatid sa ating mga tagapakinig. Jazakumullahu khairan at in behalf wala na tayong oras. In behalf of Islam and Focus Radio, inshallah, sana mandito ka ulit next week. Sheikh Indasa, nandiyan si Sheikh Salahuddin. Marami sana tayong marinig na magaganda pang payo dito, pero tunay na ang oras natin ay hindi nakisama sa atin. Pero jazakumullahu khairan at ipopost natin to at naway magsama-sama tayo ulit sa ere next Sunday dito po sa Islam and Focus Radio. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ever not fulfill his promise. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah will never forsake His promise. So what does Allah promise the believers? We're starting from the end, now the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala says, but give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is gardens, beneath which rivers flow, and they abide therein forever. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds are